Takot ang unang naramdaman ni Jenny Rose sa pagbalik tanaw niya sa magnitude 7.8 na lindol sa Jose Abad Santos, Davao Occidental noong Hunyo 8. Halos lahat ng kanilang ari-arian ay nasira. Sa nakalipas na 2 buwan, nagpasalamat siya sa patuloy na ayuda ng pamahalaan para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ngayon, umaasa siya sa bagong programa ng pamahalaan para sa mas ligtas at permanenteng tirahan. Nalipay din kayo may daghan mig nadawat karon. Labi na ning bugas dako itawang sa mua sa mga pobre. Nya kining mga hinapunta kining kon mahintag maapil mi aning kon sa ano hinabang ni sa asa dapat hinabang ni kining materyales sa balay. Kasama rin ang magsasakang si Jonard na malubhang na apektuhan ang kanyang taniman ng kopras dahil sa malakas na lindol. Umaasa siya na unti-unti siyang makababangon at may pagpapatuloy ang kanyang kabuhayan para sa kanyang pamilya. Ako siyang ipugas karon para makabinipit mo ani para may tanom ba nga pabuton. Ang programa ay pinagsamang serbisyo ng iba't ibang ahensya para sa mga pamilyang apektado ng lindol. Kabilang dito ang Department of Agriculture na namahagi ng tigsa 10 kilong bigas at binhi ng mais para sa mga magsasaka. Samantala namahagi naman ang DNR 11 ng 35,000 board feet ng lumber para sa muling pagpapatayo ng mga tahanan at tumulong din sa renewal at registration ng mga chainsaw. Nagati din ang TESDA 11 ng skills training sa animal production, bread and pastry, electrical at solar installation at iba pa, kabilang ang allowance ng katumbas ng minimum wage sa pakikipag-ugnayan sa DOLE 11. Nagati din ng serbisyo ang Philippine Coconut Authority, DHSUD at iba pang ahensya. Pinangungunahan nito ni Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapabilis ang pagbangon at matulungan ng mga residente na maibalik ang kanilang kabuhayan. Ako'y masaya ngayon. It's a sense of fulfillment na masya paano lahat united. No? Importante lang ay of course yung spirit of oneness, yung spirit of unity na importante sa paggalaw na ito talagang tulungan na lang talaga. Malaki rin ang pasasalamat ng Jose Abad Santos LGU sa patuloy na pagkikipag-ugnayan at tulong ng pambansang pamahalaan para sa kanilang lugar bilang isa sa mga lubhang apektado ng lindol. Samantala patuloy ang recovery at rehabilitation sa munisipalidad, gayon din ang paghahanap ng angkop na lugar para sa pagpapatayo ng mga bagong tahanan at paaralan na magamit ng mga residente. Nasa stage na po tayo na naghahanap na po tayo ng mga possible relocation sites. At actually, meron na tayong mga identified relocation sites sa pasado na din sa MGB at DNR. Sa patuloy na pagkilos ng pamahalaan para matiyak ang pagbangon ng mga apektado ng lindol, pinag-aaralan din nilang bisitahin ang Glan, Sarangani Province at General Santos City na kabilang din sa mga naapektuhan ng lindol upang masuri ang mga kinakailangang tulong na maaring ihain ng pamahalaan. Israel de Maulao para sa bayan.